tuloy lang ang trabaho at oras na para kunin ang mga pakwan. Ang sakit ng puso ko. Ganon kabigat, tapos ipanasa sa akin na parang bola ng basketball. Pagkatapos dumama sa dibdib ko, ang sakit. Para ka nag-workout. Teka lang kuya, yung pa ko, yung naipit yung pa. Yung pa ko, naipit yung pakuan. Kuya, paano to? Sorry kuya, hindi ko na malaya, naipit na yung pa ko. Kaya pala hindi ko maigalaw. Ayun! Ha? Biruin mo, merong 8 kilos, merong 9 kilos, mababa na yung 5 kilos. Di ba, sa gym, bumuhat ka ng 10 kilos para ka nang nagbuhat ng barbell. Pwede na to! Puno na! Ayan, puno na yung truck natin ng mga pakwan. So, pwede na to. Na-harvest na natin. Ang dami na nating na-harvest dito. Naipit na nga ang pako sa sobrang dami. Kaya, tara na! Trabaho rin ni Kuya Elmer na isort ang mga pakwan ayon sa variety. Kaya syempre, gagawin ko rin to. Dito sa mga na-harvest natin, meron tayong tinatawag na reject. Ano ba yung mga pakwan na dapat i-reject natin? Yung undersize at saka yung sobrang hinog. May ibebenta pa ba ang mga undersize? Bebenta ka sa class B. May ibebenta ang mga undersize na pakwan. Sayang nga naman, hindi dapat itapon. Pero sila ay nasa class B, mas mura. Mas mababa ang presyo. Tulad na lang nito. Ayan o, makikita nyo, sobrang hinog na niya. Eto, makikita mo dito, ito pa lang, itong kulay yellow lang na to. Nangihina na ako nung nag-unload na ng mga pakwan. Natapos, kailangan mo pang isaalang-alang yung mga kinds ng pakwan. Hindi basta ibababa mo yung pakwan, dyan na yan. Pagkatapos magtanim at mag-harvest ni Ken, saan na nga ba dinidiretso ang mga nahakot niyang pakwan? Habang nag-e-enjoy si Kuya Elmer kasama ang kanyang buong pamilya sa Nueva Ecija, kami naman ni Dayan, ang katrabaho ni Kuya Elmer, ay magtitinda. So, kung bibili tayo ng pakwan, Dayan, ano ba yung mga dapat isaalang-alang para makakuha tayo ng isang matamis at perfect na watermelon? Meron po tayong mga sign na hinog na sila, like po yung dito niya po sa tampok niya po. Niya? Opo, yung tinatawag nilang tampok po. Ano dapat? Yung malalim na po siya, hindi po yung nakaangat siya, parang ganun. Parang yung sa kabila po na nakaangat siya. Hindi po katulad nung ganitong tampok na po siya. Dapat nakalubog. Yung sa ano niya po, sa puwitan niya po, makikita niyo po yung iba. Medyo lubog din po siya, parang yung dito sa... Sa puwitan din, ganun din. Kapag yung mga ganitong merong parang kulay yellow, ano rin po, hinog na rin. hinog, matamis na to. Opo. Ang sabi ni Dayan, mas mababa ang presyo ng pakwan sa kanilang pwesto. Ang tinatawag nilang farm price ay nagsisimula sa 80 pesos kada piraso na mas mura kumpara sa presyo sa mall na halagang 200 pesos pataas kada piraso. Oh, Nay, wala akong 10 piso. Gusto mo, mag-picture na lang tayo. Nay, wala akong 10 piso eh. Oo, dikita ko dyan. Oo, yun o. 10 pesos, Nay, ha, picture. Ba, ang naging strategy ko sa pagtitinda, syempre, kapag wala na akong panukli sa kanila, pwede po kayo magpa-picture sa akin. O, gusto naman nila. So, natutuwa ako na pag nagpapa-picture sila, hindi na ako mahirapan para madali yung buhay. Pabibilangin natin, Dayan, 1,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 900, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 1,960. Wow! Malaki-laki na to, ha? Opo. At etong 1,960, makakabili na ng isang kaban na bigas para sa mga farmers for the whole week. Malaking tulong na to, Opo, no? talaga po. Oh, Kuya Elmer, alam ko nag-e-enjoy ka dyan sa Nueva Ecija, pero tingnan mo naman, enjoy na enjoy din kami dito dahil kumita kami para sa mga pakwan nyo.
sobrang hinahangaan kita, Kuya Elmer. Maraming salamat sa iyo dahil ang dami kong natutunan at salamat dahil shinare mo ang buhay mo. Mabuhay ka, Kuya.